makikita, patuloy natin ipaglaban ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Kaya naman po kayo, ang bawat isa po ay aking inaaniyahan na muli magsitayo, i-ready natin ang ating sarili, i-ready natin muli ang ating mga puso na ngayong umaga, wala tayong sasambahin, wala tayong papupurihan, wala tayong pasasalamatan kung hindi ang Panginoong Hesus lamang, kundi ang ating Diyos lamang. At ipakita natin gamit ang ating mga tinig kung gaano natin ipinaglalaban ang ating pananampalataya. Kaya naman po ngayon, muli, tinatawagan ko po ang ating music. As we boost our let's worship the Lord, Holy Spirit. Sama natin pasalamat because we are blessed. Dahil tayo'y narito, may lakas, may pagkakataon, kayaan, sambahin. Come, let us bow down. Let us kneel before the plaque. Ang ito ibigay natin sa best nating pagsamba. Because His steadfast never cease, and His mercy. Let us worship King. As we gather, may your spirit work within us. As we gather.
unchangeable, Panginoon. Dahil sa bawat araw patuloy na nagiging sariwa ang pag-ibig mo po sa amin. Ang pag-ibig mo na di nagmamahal, Panginoon, ay patuloy mo pong ipinadadama sa amin. Tunay, Lord, ito po ay unshakable, Panginoon, dahil you are a powerful God na kaya mo pong baguhin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na imposible ay posible, Panginoon. You are unstoppable, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy at patuloy ang iyong pagpapala kaya sa amin. Patuloy ang iyong walang hanggang kahabagan para sa Lord, sa umaga ito, kami po ay nagpapasalamat. Kahit hindi po kami dapat Panginoon. Sa iyo, Lord, dahil nananatili ka pong tapat sa amin. Ang iyong pag-ibig para sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, naaalay namin sa iyo ang the best naming papuri, ang the best naming pagsambal. Ang ngalan na purihin po ang Panginoon. Pwede tayong pala, so naka-6 na buwan na tayo. Sabi, no? So, kalahating taon na tayo ngayon. So, yun po yung biyaya. Yun po ang na biyaya. Parang nakaraan, magsiselebrate pa lang tayo. Grabe. So, ilang tulog na lang. Pasko na ulit. Ano may katabi mo? How old are you? How old? O pray muna tayo. Tayo muna yung mag-pray. Lord, magang ito. Dance, Lord. Power. Tulungan niyo po, Panginoon, makakampo natin. Sarili namin, Panginoon. Understand this. Tulungan niyo. Tulungan yung mga distractions sa atin. Galing niyo po ito, Lord, so that we can focus, Lord God, the lessons, the things that you will. Okay. So, tayo po ay nag-aral patungkol po doon sa tawag po doon, stages of spiritual life, stages of spiritual growth. So, we started from yung being dead. Lahat tayo nagsimula po doon, talagang patay po tayo sa kasalanan. So, mapapansin po natin, kaya nga pala, from dead spiritually, anong yung unang buhay po natin sa buhay spiritual? Ano yung unang? O baby, naging baby po tayo. So, yun po yung yun po yung unang ating karanasan sa buhay spiritual, naging tanggol po tayo lahat. Tapos, the other Sunday, ano yung pinag-aralan natin? So, baby, dapat nag-grow. Ang tawag na, sunod, youth, o kaya tinatawag natin young men, kabataan at yung mga, kumbaga, yung young professionals, kabataan, hindi, young men. Hindi naman siya ganun katandaan, hindi naman siya ganun bata.
Tapos, okay ba? Okay na po ba yung ating ano? Pwede na po ba? Nasaan po ba yung ating? Okay, kita nyo, no? So, yan. So, dito makita po natin yung stages ay importante po ito na maunawaan natin. Tapos also, we can identify, dapat maisip natin, saan kaya ako dito? Saan kaya ako dito? So, tutuloy po natin, no? Lahat pong stages pong yon, lahat po yung baitang na yon ay dapat po natin pagdaanan. Of course, yung dead spiritually, talagang pinagdaanan natin yun, yung baby. Yun nga lang po, pagdating nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, yun na po ang ano doon, yun na po yung pagkakaiba natin. Kasi yung iba ay nasa baby stage pa, yung iba ay nagsisikap na maging kabataan, tapos yung iba po ay nagsisikap din pong maging magulang spiritually. So, wala pa po? Okay, anyway, mamaya titaan natin, no? Ito po, bago po natin pag-aralan po yung pinakahuling baitang, yung pagiging magulang spiritually, spiritual parenthood, ang tawag po natin. Yan. So, spiritual parenthood po, no? Meron po isang picture dito. Yan. O, yan yung gusto ko. O, tanong mo sa katabi mo. Sa tingin mo, yan. O, tanong mo naman. Hindi po edad, ituturo lang. Baka kasi magturo ka ng edad. Hindi po. Saan ka dyan? Nasaan ka ba dyan? Yan. Oh. Diba? Oh, yan. Oh. Yan. Ako naman tinatanong, saan ka dyan? Saan ka dyan? Diba? No? Siguro sa edad, pangitaan na agad, no? Pangitaan na agad. Spiritually kaya? Yan. Oo. Pwede ka, batang edad mo, pero spiritually matured ka. Pwedeng matanda ng edad mo, pero ikaw ay bonjing, ikaw ay bata pa. So, hindi po edad ang pinag-uusapan natin, yung physical na edad. Pinag-uusapan po natin, spiritual condition po yan. Ngayon, bago natin pag-aralan yung pinakahuli, yung spiritual parenthood po, yung pagiging magulang spiritually, pag-aralan po muna natin yung mga ilang prinsipyo patungkol po sa spiritual growth. So, may mga ilang principles po tayo na dapat pag-aralan po, no? Yan. So, una-una, sa mga principles of spiritual growth, mga prinsipyo dapat tandaan natin para sa paglagong spiritual. Number 1 po, titignan po natin, ha? We will go after that doon sa pinakahuling stage na po. Yan. So, be deliberate. Kung gusto mong lumago, tandaan nyo, kung gusto mong lumago, hindi po yan aksidente. Yung bigla, lumago ako. Hindi ganon. Hindi yan yung Sino yung Jack and the Beanstalk? Yung biglang nahulog yung mga binhi, biglang naging, hindi ganon, walang ganon, walang ganon. Yung paglago po, sinasadya po yan. Sinasadya po yan. Kaya deliberate Siyempre, pag basketball po, deliberate foul, ano po yan, medyo mabigat po yan. Pero pinakamabigat po, siyempre, flagrant, yung foul. Technical ka dyan. Ito, deliberate, sinasadya mo talaga. So, walang taong lumago na hindi niya sinadya. Sinasadya po yun. Talagang meron kang intention na lumago. Tandaan niyo po, no? It's a matter of choice. Sasadyain mo, pipiliin mo talagang lumago. Walang tao na gusto lumago na hindi niya, walang deliberation. Yung sabihin, sasadyain mo talaga, gusto ko talagang lumago. Yan. So, ito po ibig sabihin, pag sabi mo deliberate ito, active ka dito. Active ka. Kumbaga, hindi po passive yung sumasalo ka lang. Hindi. Ikaw mismo yung kikilos. So, walang tao na lumago po na hindi po siya kalahok. Sumasama po talaga siya. So, spiritual growth requires a conscious choice. Conscious choice. Talagang, hindi, ito yung talagang dapat ko. Tapos nag-i-invest ka ng oras talaga dyan. Nag-i-invest ka talaga. Talagang kumbaga, pinagsisikapan yan mga kapatid. So, may action kang gagawin. So, para ang tao lumago, you have to be deliberate. Sinasadya po yan. Hindi mo po pwedeng yung sabihin mo naging aksidente lang po. So, number 1, be deliberate. So, dapat sasadyain mo talaga yan. Dapat may intention ka talaga lumago. Kasi ang paglago, hindi po siya automatic. Hindi yan automatic. Kinakailangan talaga sadyain mo yan. May gagawin kang paraan para ikaw ay lumago. Pangalawa, hindi lang, ito yun ang principle. Pangalawa, it's personal. Sabi mo sa katabi mo, it's personal.
Personal po yan. Ang ibig sabihin po nun, walang pwede, no one can do it for you. Walang gagawa niyan para sa'yo. Walang ganon. Magpe-pray, may nagpe-pray sa'yo, pero dapat mag-pray ka. Yung dadalo, hindi pwedeng dadalo, yung ibang dadalo, pwede bang ano? Diba? Hindi pwede ibang dumalo para sa'yo. Nangyayari lang po yan pag nagta-time in ka. Pwede bang inuutosan? Hindi po pwede po yan. Kasi personal po yan. Walang ganon. Di ba? Parang panliligaw yan. Iligaw mo nga ako. Hindi pa pwede. Ay siya, sinagot. Oh, hindi pwede. Yung iniutos mo, hindi pa pwede po. So, walang taong pwedeng gumawa niyan. Ikaw lang, sinasadya mo, at personal mo talagang gagawin po yan. Hindi pwedeng iba ang gagawa para sa inyan. So, magdidesisyon ka talaga, hindi, dapat ito gawin ko. Dapat talaga sumunod ako. Dapat makinig ako. Ito dapat yung aking mga ginagawa. Ito yung disiplina. Yan, no? So, kung yung paglago ay decision ko personally, yung hindi paglago, decision mo rin yon. Amen po ba? Kung hindi ka lumago, kasi you decided not to grow. So, pinagdesisyonan mo na hindi ka lumago. Kaya ganon. Pero pag gusto mo lumago, kinakailangan, personal ko yan, dapat ito, didesisyonan ko na lumago. Personal yan eh. Hindi pwedeng gawin niya ng ibang tao para sa atin. So, anong unang prinsipyo? Be deliberate. Pangalawa, it's personal. Okay ha? So, makita po natin, ito po yung pangatlong prinsipyo. Sabi nga ni Albert Einstein, it's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer. Sabi niya, hindi naman talaga ako magaling. Talagang pinag-iisipan ko talaga, nadyan ako palagi sa mga problema. Kasi in fact, si Albert Einstein po nung mag-aral, kinausap na nung teacher, yung magulang niya, yung anak niyo po special. Marunong, di marunong makaintindi, di marunong bumasa. So sabi nung kanyang teacher, iho siya para dito sa school. Hindi mo yun na Albert Einstein. Siguro kaya ganun siya kasi nga yung kanyang utak, hit pa rin sa teacher kaya di sila makaintindihan. Di ba? So ito po yung pangatlong prinsipyo. Saan natin? Be deliberate. It's personal. Pangatlo po, yung spiritual growth po, ito na po ang pangatlo. It's challenging. Yan. Medyo talagang challenging po yan. Di ba, no? Kasi ang spiritual growth, ang paglago po, it involves sacrifice. May mga sasakripisyo. May napanood ako, video. Franz, ang bata, nakalagay doon sa ilalim. Napakain ng mga taong ito sa kanilang mga anak. Kagaling naman eh. Kagaling naman. Galing mag-basketball eh. Tipin mo yun. Sabi nga kapag siguro Pilipinas lalaban dito, kasi bakit sa atin, kasi medyo naging professional na, issue na, parati na lumalabas, hindi na nagpa-practice. Sabi mo. Tandaan po natin, kung gusto mo ma-attain, maabot yung isang stage ng spiritual growth po, kinakailangan harapin mo yung mga hamon dyan. May mga sakripisyo po, may mga commitment ka dyan gagawin. Kaya nga po, kapag ikaw ay nagpastor ka, isa sa katangian ng pastor, hindi siya novice. Ano yung novice? Bagito. Kinakailangan, bago ka talagang subukan natin, tingnan mo natin, bisitin ka muna. Bisitin muna, Bible study. Okay. Problema ka later on. Bagito, kinakailangan yung nasubukan na. Nasubukan na. So, kinakailangan, kung gusto mo lumago, kinakailangan mo talagang harapin yung mga hamon. Mahirap po yan. It requires sacrifice. Isipin mo yan, may mga bagay na yung hindi mo gagawin kasi hindi naman nakakatulong yan. Huwag na yan. So, it's challenging. Alam niyo tayo kasi po, po tayo, may mga it's hard to unlearn something. Learn yung natutunan mo, paano mong aalisin. Nung ako po yung nagsisimula po mag-ping-pong, ganun po ako humawak, ganun. Mali.
bola. Isipin mo, taon na. Sabi hindi, dapat isa lang. Ay, ang hirap. Ang alam ko lang pong tira, forehand. Puro pa gano'n. Kaya pag nandito na yung bola, gano'n ako. Backhand. Ang hirap po, it's hard to unlearn. Ang hirap po yung mga natutunan nating mali. Ang hirap tanggalin. Pero kapag yun ay natutunan mo, ay pwede naman pala. Natututunan din. Yun nga lang mahirap alisin. Amin po ba mga kapatid? Challenging po yan. Very, talagang hirap mga kapatid. So ito po yung mga prinsipyo. Kung gusto mong lumago, unang-una, sasadyain mo yan. Aba, hindi. Kinasadyain natin. Hindi pwedeng, pangalawa, personal, walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Ako talaga gagawa niyan. Hindi pwedeng iba. Pangatlo, dapat harapin kung gusto mo talaga lumago, yung mga hamon tsaka yung hirap, dapat haharapin mo din. Okay, hindi ka lalago. Kasi di ba? Baitang eh. Siyempre habang tumataas yung baitang, yung hamon ay tumataas din. Ganun po mga kapatid. So, gusto mo mag-grow? Sabihin mo sa sarili mo, dapat sinasadya ko to. Be deliberate, be intentional. Pangalawa, walang gagawa niya para sa akin. Kaya yung pagbabasa ng Bible, hindi, sa simula siguro, sige, babasahan kita. No? Pero dapat later on, ikaw ang gagawa na nun. Kaya, alam niyo po yung isang tao na, di ba? Lahat naman po tayo nagkakaproblema spiritually. Totoo po yan. Lahat po tayo nangihina. Ang tanong, kapag dumating ka sa ganung punto, anong ginagawa mo? Yun ang pagkakaiba nung taong malago at saka hindi. Yung iba kasi, nung nagka-problema na, hindi na ako nagde-devotion eh. Yung iba, tinuloy na lang. Hindi. Kino-correct natin. May mga issue, dapat paltan natin, dapat itigil natin, mali ito. Dapat ganon. So personal po yung kinakailangan. Abay, magkaroon ka talaga sa biyaya at tulong ng Panginoon, dapat yung mga bagay, dapat ayusin ito. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka talaga. Pangatlo mga kapatid, very challenging. Unang kalaban natin, ating sarili, nasanay sa mali, hindi sa tama. So ngayon, nag-aando tayo. We unlearn many things. Yung mga mali, ating tinitigil na at nagbabago na po tayo ng yung mga nais na. Kaya nga sabi ni Paul, hubarin na yung dating pagkatao. May effort huhubarin mo siya Isuot ninyo ang katwiran ni Kristo. So talaga may effort, di ba? So ngayon, itutuloy na po natin yung pinaka-last stage po natin. Ito na po yung pinaka-last stage natin sa ating pag-aaral. Yan po yung spiritual parenthood po, no? So, natin, reviewin lang po natin ulit, no? No? So, yan. Dead, patay spiritually. Naging baby siya, may nag-share sa kanya, no? Nakakilala siya sa Panginoon. Tapos, siyempre, naging kabataan, no? Young man, no? Batang lalaki. At tapos, ang huli po ngayon ay yung spiritual parenthood po. Yan na po, no? So, ito na po yung final stage ng spiritual growth po natin, yung pagiging magulang mo sa ibang tao. Natanda po natin, si Pablo po, wala po siyang, sabi nila may asawa. Pero mapapansin natin, wala naman talagang nabanggit sa Biblia Pangalawa, wala rin siyang anak. Physically, wala naman kasi siyempre walang asawa, walang anak. Pero may pamangkin siya. Natatandaan niyo sa Book of Acts nung nagbalita nagpunta doon kasi si Pablo nagpipreach papatayin siya ng mga tao. Sabi doon, yung kanyang pamangkin pumunta sa kanya at sinabi yung mga narinig niyang plano ng mga tao. So yung kapatid niya meron, pero siya wala. Pero maganda kay Pablo, kahit wala siyang sariling physical family, malaki po yung spiritual family po niya. Yun yung titingnan natin. Ito po yung challenge po sa atin. Yung pagsikapan natin. Bakit? Kasi po, yung physical family, hanggang dito lang yan. The spiritual family will outlast your physical family. Pagdating po doon, yung spiritual family, may spiritual family mo. Pastor, paano mo nasabi? Diba? Sabi ng mga Pariseo, paano yun? Yung babae, dami yan ng pangasawa sa afterlife. Sino na talaga ang asawa niya? Kasi nakapangasawa siya, parang 5 yata. Sino talaga doon magiging asawa niya? Ano sabi ni Kristo? Nagpapakita na kayo'y mangmang at kayo walang kaalam-alam sa katuruan ng salita. Sabi niya, pag-asawa. So yung physical bonding na yan, wala na po yan. Pero sabi ang mananatili, ay yung pagiging
meron kang pamilya spiritual. Kasi po yung physical family, yan po ay dito, tapos ang mangyayari niyan, aalis, iba mamamatay, iba, yung mamamatay naman talaga eh. Pero yung spiritual family mo, yan ang mananatili. Kaya mag-invest ka dyan. Yung magiging magulang ka spiritually, mag-invest ka dyan. Kasi yan ay gusto ng Diyos para sa buhay na to at maging sa darating na buhay. Spiritual parenthood po, no? Diba? Now, mapapansin po natin, tingnan po natin, meron po kasing dalawang klase na yung spiritual parents. Spiritual parent, dalawang klase po siya, two kinds. Meron pong maliitan, one-on-one, at meron ding malakihan. O, titingnan natin po. Sa buhay po ni Apostol Pablo, titingnan po natin yung dalawang klase, paano niya po ginawa po ito. So, una-una, you can be a spiritual parent to a person. Ikaw ay pwede maging magulang sa isang tao. One-on-one. One-on-one. O kaya sa isang maliit na grupo. 5, 4, ganun. Pwede po yan. Ang tawag po natin dito ay discipleship group o tinatawag natin itong D group. Si Pablo po, siya po ay naging magulang spiritually kay Timoteo. Saan niyo po ay naging magulang po siya. Iba pa po. May iba pa po tayong babanggitin. So, tawag po natin dyan, D group. So, depende. May nabigyan ka ng isa, abay, dapat ayusin mo, magulang ka eh. Isang anak, okay. 2 ang nabigay siya, okay. Yan. Ganun po siya, no? So, pwede po yan tinatawag natin. Unang-una po, yung one-on-one. O bilang ng mga tao, pwedeng small group po yan. Pero ang purpose po nito, mga kapatid, minsan, bago ka bigyan ng mas madami, i-develop ka muna rin sa paisa-isa. Ay kaya nga, nabigyan ka ng isa, hindi mo nga pinagpatuloy. Palagay mo kayo, padadamihin pa ng Diyos yan, lalo ka na ibibigyan. Kaya yung isang ibinibigay po sa atin, abay, igihan natin. Kasi yan ang pagbabasihan. Ay, pwede kang mag-handle pa ng ilan. Ang galing mo. Responsible ka. Nagtsatsaga. Ay, kung yung iisa, dadalawa, hindi mo pa ma-follow up, hindi mo nga mapuntahan, hindi ka nga makapagbigay ng oras, damihan pa kaya ng Diyos yan. Amen po ba? So, ito po yung ginawa ni Pablo. At ang maganda kay Apostol Pablo, maisa, marami, abay, ayos. Pare-pares ang performance po niya. So, ito po, pag ikaw ay naging spiritual parent, mga kapatid, alagahan mo eh. Susubaybayan mo. Tuturuan mo. Meron pong kung natatandaan nyo nung pandemic, inimbita po natin si Pastor Philip Flores. Natatandaan nyo po ba yan? Kasi online eh. Online po siya. Sino naka-attend nun? Meron po siyang ministry ngayon po parang e-discipleship kasi may edad na siya. Siya po ay nagdi-disciple. Yun nga lang online kasi may edad na po siya. Ngayon po, based po siya sa San Pablo. Ito si Pastor Philip po, kaya ko po siya nakilala kasi po, doon po ako ng Mindanao, nagpapastor, meron po isang doktor po doon, dinisciple po niya. Siya po ay nasa UP Diliman, hindi po siya estudyante, pero napunta po siya sa UP. Nagdi-disciple po siya. Ang nagkikwento po yung disciple po niya, doktor po, medical doctor po, nasa Cagayan de Oro. So dito makita po natin, sabi niya, lupit nun, sabi niya, antindi mag-disciple. Sabi ko, bakit? Isipin mo yun, alas 12 ng gabi, pas tatawag. 12 ng gabi, ha? Oo nga. Tawag. Bakit? Chinek ko nasa. Ako sa doon. Sama mo dyan. Ako sama mag-isa. Gurado ka. Ikaw lang mag-isa. Grabe mga kapatid, pang nag-disciple yun, kaya kapag ikaw ay dinidisciple, dapat hindi ka sensitive. Ganun. Sabihin mo eh. Ay, tumatawag po yung alanganing oras ng gabi. Para chicken lang yung siya, sabi ko pong doktor. Sabi niya, 3 kaming disciple ni Pastor. Sabi niya, yung 2 kasama ko, naging head ng buong kanilang grupo. Yung mga denomination, naging head. Isa naman, ayos po yun. Later on, si Pastor Philip po ay nung after UP po, tapos siya sa Navigator, siya po ang director po, national director po na Navigator. Eventually po, nagtitraining po siya ngayon dyan po sa. Ang tindi mga kapatid. Kaya yung, bago yan mag-disciple, kinakausap niya, sigurado ka ba ako yung gusto mong maging discipler? Eh kasi hindi siya papayag na ganun-ganun lang yung commitment. So dito makita po natin mga kapatid,
tutulungan mo eh. Alam mo yung lakbay nila para lumago ay talagang babantayan, talagang sasamahan mo eh. Kaya nga journey. Journey po ito eh, paglalakbay. May gabay, may pagtuturo, may modeling din po. Tapos, nagpe-pray mo sila. Prayer, mga kapatid. Nagpe-pray. Talagang Kaya kahit medyo matigas ang ulo, ayaw mag-cooperate, talagang isasabit mo sa Panginoon, tulungan, buksan yung taong ito, Panginoon, sa'yo. Eh sabi nga natin, kung maliitan po, you can be a father to a person or two person. Pwede ka maging ama, magulang sa isang tao, so sa iilang tao. Tawag po natin dito ay small group o tinatawag po natin di ba? So, ilan ba? Binigyan ka ng 2, 3. Ginagawa. Pinapalo, pinapepray, tinatawagan. O pwede rin namang one-on-one yan. Si Pablo, ganito po ang ginampo niya. Si Pablo po, ang unang D-group po niya ay ang pangalan ay si Timothy. Si Timoteo po. O titingnan natin sa Biblia, tingnan natin, no? Si Pablo po ay naging ama. Wala siyang physical na anak, wala siyang pamilya, pero spiritually nagkaroon po siya ng anak. At ito po si Timoteo. O tingnan po natin po yung mga talata. Tingnan niyo po, sabi po rito. 1 Timothy chapter 1, verse 1. Ano sabi ni Paul? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and the Lord Jesus Christ our hope, to Timothy, a true son in the faith. Kay Timoteo, ang tunay na anak ko sa pananampalataya. Tinawag niya si Timoteo yung tunay na anak. Sabi sa Tagalog po, mula kay Pablo, sabi nila, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos sa ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Wala siyang anak physically. Pero spiritually, meron po si Timoteo. Grabe po yung kanilang, yung relationship nila, nung si Pablo ay mamamatay. Kasi nakukulong si Pablo, palagi siya nakukulong eh. Si Timoteo yung iniiwan po niya sa gawain. In fact, ang pinakahuling pinag-iwanan ni Pablo kay Timoteo ay doon sa church sa Efeso. Maraming problema po doon. Pero grabe po yung performance mo ni Timothy. Sabi po yun. Sabi po ni Pablo, si Timothy po ang tunay kong anak sa pananampalataya. Ganyan. Tinuturo natin, yan ang pag-asa natin ng Panginoon. O, tingnan po natin. So 1 Timothy yan ha. O ito, tinag natin. 2 Timothy chapter 1 ulit. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. To Timothy, a beloved son. Kanina, tunay na aking anak. Ngayon naman, minamahal kong anak. Sa Tagalog po kay Timoteo na minamahal kong anak. Hindi lang totoo, kundi minamahal pa niya. Kaya mga kapatid, sabi nga, kung wala kang pamilya, dito ka mag-invest. Dito ka mag-invest. Kasi hindi lang sa buhay na ito makikinabang ako, kundi maging sa buhay sa susunod. Si Pablo, wala ba siyang pamilya? Wala siyang anak. Binuhos niya ang kanyang buhay para magkaroon siya ng spiritual children. Now, tingnan po natin, ano oras pa ba? Ilang minuto ako nagsasalita na? May 15 minutes ba? Ilan na po ba? Sige, mga 10 seconds na lang ito. Okay, so tingnan po natin, bibilisan lang po natin. Paano ba nagsimula yung relationship nila? Ganito kasi, si Pablo kasi, mahilig siyang mag-ikot sa mga bansa-bansa, sa mga lugar, at nagtatanim po siya, nag-church plant po siya. Isang araw, siya po yung nagdesisyon. Pumunta po siya, Acts chapter 16, Pumunta po siya na ang lugar ay Derbe at Listra. Sabi doon, sabi po ng Biblia, sabi nito, sabi po rito, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. Ito yung lugar, May isang alagad doon na ang pangalan Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ano ibig sabihin po nito? Si Timothy po, sige nga, basahin niyo po. Anong sitwasyon po nung ina? Nung ina ni Timothy, anong sitwasyon? Tingnan niyo. Babasa kayo yung Biblia, titingnan nyo, ano yung sitwasyon ng ina? Kristiyano hindi? Okay. Ay, yung tatay, sa tingin nyo? Ay, hindi. Kaya nga, binigyan ng difference eh. So, yung ina, Christian, yung tatay, unbeliever. Marami namang ganyan. Marami namang ganyan. Pero alam niyo po ba, tuwa si Pablo dito sa pangalan kasi ng ina niya ay at ang kanyang lola, ay, baliktad. Ang kanyang ina ay si Eunice, ang kanyang ina si Luis. Sabi daw doon talagang mga taong grabe ang pananap. Tunay, hindi fake.
Yan niyo po yan, ha? So pumunta si Pablo. So ganito po ang ano dyan, no? Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuloy niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nila lahat ng kanyang ama ay isang Grego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol, dan ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at inuutos na sundin ito. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng iglesia at araw-araw nadadagdagan ng kanilang mga bilang. So ginawa ni Pablo, yung mga sinimulan niyang gawain at sinisimulan niya, sinama niya po si Timothy. Ito po yung mapa po niyan, no? Yung kulay, ano daw? Ano tong kulay? Kulay to? Read. First missionary journey, yung unang missionary paglalakbay. Yung blue. Yun yung second missionary. Ito po yung Derbe, Listra. Dito niya nakilala si Timoteo. O yan, ha? Yan po si sistema. Yan yung mga kapatid. Si Pablo, nakilala niya si Timoteo sa unang missionaryong paglalakbay po niya. So, nung pagdating niya po sa Derbe at sa Listra, doon niya nakilala, meron pala rito kabataan. Ang galing, ang ayos. Sabi, ititrain ko ito. So, from there, mga kapatid, tama ha, from there, na-develop na po yung kanilang spiritual relationship, being father and alam niyo mga kapatid, kinakailangan po natin makita po natin dito yung magtatag po tayo ng isang spiritual na relasyon sa ating kapwa para tulungan sila at gabayan sila sa Panginoon. So una po, si Pablo po, one-on-one. Pero hindi lang po yan. Galing po ni Pablo eh. Pangalawa po, meron pa po siyang pangalawa, si Philemon. Si Onesimus. Di ba meron sa SM na nagtitinda ng mga barong, yung Onesimus. Ibig sabihin po ng Onesimus sa pangalan ay useful paggamit-gamit. Ang kwento naman ito ganito. Ito pong may amo po siya, Christian, ang pangalan ay si Philemon. Di ba may Philemon na ano? Ito po'y alipin, katulad. Po niya, nagnakawan niya po. Nahuli po siya. Ikinulong siya ngayon. Ang maganda dito, nung lugar na pinagkulungan niya po, doon po nakakulong din si Pablo. Ginawa sa disciple niya Tapos sabi niya ngayon, laya na si Onesimus, si Pablo na iwan. Ito ngayon, ito na, tama mo ha? Ano? Talog natin. Sinulatan ni Pablo si Philemon. Pinababalik niya si Onesimus eh. Sabi niya, mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya. Ay nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa habang ako'y nakabilanggo. Dati hindi ko mapakinabangan si Onesimus, ngunit ngayon kapaki-pakinabang siya. Ganito. Itong si Onesimus, kasi ito na born, balik ko na siya. Kaya na eh. Ganito. Kung yan, gawang hindi tama at yan ay sabi ni Papa, ako ang babayan. Pag ikaw ay nagdi-disciple, pulo sa kasama. Tanggapin mo yan. Kung yan ay may atraso sa'yo, charge it to my account. Akong babayad sa'yo. Isipin mo yan, nasa kulungan pa siya noong time. Sabi niya, kaya nga pinangalan niyang Onesimus, bakit naging kapakipak? Kaya yung mga tao, wala kang makitang, ano ba ito? Wala man lang future ito. I-disciple mo para magkaroon. Hindi ba kung si Onesimus ay pinabayaan yan? Ay di yan, ang mangyayari? Magiging mas matitinding kriminal na yan. Nagkataon na doon si Pablo sa loob ng kulungan. Nakakay niya sa Panginoon. Pinalago niya. Tinulungan niya at pinababalik niya. Good citizen na po yan. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi na ho yan magnanakaw, di na gagawa ng kalokohan. Kilala ko po yung taong ito. Ngayon, kung siya po ay walang pera, kasi ako babayad, huwag kang mag-alala. Isipin mo yun? Ganon mga kapatid. Yun yung pagiging spiritual parent natin.
Kasama talaga yung pagtsatsaga at saka yung, alam mo, yung ano, yung nagdadaanan ni Pablo, hindi. So, ito po ang tingnan po natin. Sana makita natin, kahit isa, okay na po yan. Dalawa, okay din po yan. Ngayon si Pablo, hindi lang po siya naging ama sa iilan. Abay, may malakihan din po siya. O, tandaan niyo po, may malakihan din po siya. Ito po itatawag nating church. Simbahan na, isang kongregasyon na ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. O, si Pablo. Diba? So, pwede ka pala maging magulang sa isang tao o ilan, pwede rin sa malaki. O, kongregasyon na po mga kapatid, isang church na. O, titingnan natin, tingnan natin. Unang Korinto, 1 Corinthians 4:15. Sabi ni Pablo, "For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers, for I became your father in Christ through the gospel." Sa Tagalog po yan, no? Sapagkat lahat, kahit magkaroon pa kayo kay Kristo ng libo-libong tagapagturo, ay hindi naman marami ang iyong ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama ninyo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pag ang tao pala inakay mo sa Panginoon, aba, yun na yung maging ama mo. At yung nagpapalago sa'yo, yun na. Sabi niya, marami nagtuturo sa inyo, pero sabi niya, totoo lang, ako naging ama niyo dahil din inakay ko. Amen po ba mga kapatid? So, pwede palang maliitan, pwede rin malakihan. Ha? Ganun po mga kapatid. So, ngayong umaga, ito na po yung pinaka-final stage. Ikaw ay maging ama sa mga taong na be deliberate. Sadyain mo yun. It's personal. Ikaw ang gagawa nun. Pangatlo mga kapatid, no? It's challenging. Mahirap po ito. Pag-pray mo, problema nila, problema mo na yun. Kaya alam sa totoo lang, ang hirap po magpastol. Ang hirap magpastor. Kasi sabi nila, people are messy. Ang hirap. Tapos, pag nagpastor ka, I'm stuck with you forever. Isipin mo na. Kahit ayaw mo na, hindi pwede. May commitment ka na eh. Yun yung mahirap dyan. May commitment na yan eh. Pinasok mo na yan. Ang hirap po yan mga kapatid. Yung pangarap mo, may sandali, itatabi mo na kasi ito. Paano ito mga to? Kaya pag nag-shepherd ka po, mga kapatid, minsan iniisip mo, hindi lang yung sarili mo, yung pamilya mo, iniisip, paano naman iba? Dito ka matututo na, ay, syempre, hindi lang yung sarili, pamilya mo, hindi lang. Pero ito yung gusto ng Diyos. Bakit? Kasi si Kristo, ganito ang ginawa niya. Hindi niya inisip yung sarili niya. Kaya kahit sa Diyos, naging tao siya para sa atin. Kung inisip niya yung sarili niya, edi walang kaligtasan. Problema niya yan. Hindi naman ako gumawa niya, kayo. Ganun eh. Amen po ba mga kapatid? That's spiritual parent. Hindi mo na iniisip yung sarili mo, ang dami mo nang kinoconsider. Dami mo nang kinoconsider. Kaya pakikisamahan mo lahat. Abay, tutunuhan mo din. Talagang pagtsatsagaan mo, pagpe-pray mo, kahit masama ang loob mo, tuloy pa din. Tuloy. Kahit gano'ng kabigat, tuloy. Kaya dito mga kapatid, ang maganda kay Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 4, naging ama siya sa ilang tao, naging ama siya sa malalaking grupo, kasi merong Corinto, may Galacia, may Ephesus, may Pilipos. Dami ng mga ito. Dami po niyang naging anak spiritually. Wala po siyang sariling pamilya, mga kapatid, ha? Pero dumami po yung kanyang pamilya, nag-disciple po siya, naging spiritual parent po siya. Sabi mo yun? Matindi nito, 1 Timothy chapter 4, sa huling bahagi, at sabi po niya I have fought a good fight. Sabi niya, grabe, nakipaglaban ako ng magandang laban. Tinapos ko yung gawain na binigay sa akin ng Panginoon. At yung pananampalataya, yung mga katuruan ng Diyos, nagtapat ako dyan. Kaya sabi niya, handa na akong mamatay. Tama po kasi sa 2 Timothy, siya po yung kanyang imprisonment po doon, final na po yun, will be beheaded. Maganda dito, bago po siya nagtapos po doon, pinaliwanag niya kay Timothy, tinapos ko laban, natapos ko.
Hindi na ako makakalabas dito. Sinabi sa akin ng Panginoon, hindi na ako makakalabas eh. Pero maganda dito, sa huling taglit na ako, tinapos ko yung gawain na binigay. Kami po ba mga kapatid? Ha? Ganun po ang spiritual parent. Kaya ngayong umaga, kaya ang naging kayamanan ni Pablo, naman po yung mga taong mula sa kapahamakan, isipin mo yun. Kapila siguro sa langit, salamat, salamat. Ka ba? Nagturo. In closing po, ito ng pagwak. May pastor po, siya po ay nagba-Bible study doon sa mga ng troso. Ang ginagawa niya, bago sila pumunta doon sa bundok, tinuturuan niya po na ng Bible, tapos pinapipray niya. Nung time na yon, pagdating niya, na-late siya eh. Lakad lang eh, bundok. Lakad siya. Pagdating niya roon sa barracks, wala nang tao. Wala na, nakaalis na. Sabi niya, sayang naman, ang pagpunta ko dito, magtuturo ko, sino tuturuan ko ngayon? Sabi niya, sige, kahit pa paano, magtuturo. Abay, nagturo siya, walang tao, nagtuturo siya. Sabi niya, sayang naman, pinunta ko dito. After so many, sana to, isang araw, lalaki hindi naman niya na-check na. Nagtataka siya. Ito siyang gano'n sa pinto. Hindi raw siya lumabas. Nakita ko, kasalita. Nakinggan niya, sabi, panahon. Ba? Alam mo, wala na. Ginawa pa. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, isang araw, gusto ng Panginoon, lang ka, o sa mar. Kay Pablo, okay, mabago yung pinagpala siya, maraming tao po. Pray po tayo. Tuturo. Kami po yung hindi lang kami yung tutulungan, kami na po yung tutulong. Hindi ho kami yung pinagtsatsaga, magtsatsaga. Ito po kasi yung goal eh. Dapat po may progress. Prayer ko po about isa. Umunlad kami. Ang dapat maging deliberate po ako dito. Pangalawa, walang gagawa nito. Ako lang, personal. Lord, may pero yan magagawa natin. Salamat Panginoon sa salita. Wala pa po natin Panginoon. Good morning po. Ahe.
pamilyar na pamilya natin, alaala sa atin sa Lucas, magbigay akal, at ang ginagawa ring gagamit natin para sa atin. Bago po tayo mag-kwento, meron pong dalawang kapitbahay. Yan po ito. Kapangalanan ko po. At number. Ito pong number 1, po siya magluluto ng alam niya. Ito niya yung kapitbahay niya, si number. Tanggap naman ang salamat. Araw-araw, ganun ang ginagawa niya. Umaga, hapon. Number 2. Sabi nung, pag magbibigay siya, sabi nung, salamat. Matagal na tayo siya, araw-araw, ganun ang ginagawa niya. Dumating yung time na siya binibigay. Tataka ngayon siya. Ano kasi palagay niyo mga kapatid, bakit kaya hindi na siya binibigay? Ganito po yung, kaya pala hindi na siya binibigyan. Ang ginawa ni number 2 ngayon, makagalit siya kasi kapatid. Kaya hindi niya. Ginawa niya, para napapansin. Ang problema, number 1, alam mo kapatid, wala na akong mapaglagyan. Nasa iyo na lahat ng aking mangkok. Hindi mo pinabalik. Hindi mo sinasauli sa akin eh. Hindi na kita may bibigyan. Wala na akong mapaglagyan eh. Walang dahilan, kaya hindi niya mabigyan. Anong mapapansin natin doon? Sa number 1, nagbibigay siya, hindi siya naghihintay ng kapalit. Bigay siya ng bigay. Kaya lang siya tumigil. Wala nang mapaglagyan. Yun namang number 2, alam niya na, kaya pinagpapala ito sa number 1, dahil papagbigay, hindi naman niya ginagawa. Ang magkapagkakaiba. Kaya po natin, katulad ng nasa, tayo nagbigay sa kanya, at ibinagay. Ang napakaganda sa ating Panginoon. At sana po, saan po tayo dun sa number 1 o number 2? Number 1? Number 2? Sino po nakakaalam kung anong sitwasyon? Tayo po lahat ito. Tayo po. Ama namin Diyos, karehas sa lahat po. Sana siya. Sana hangad, kapalit. Dahil gusto namin. Salamat po, pagpala sa Panginoon. Tawak. Maraming pong salamat. Langin.
Hello. And so, good morning po sa lahat. Ang Sharon at bigay ng awitin para sa ating Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay po ng bawat isa.
Yan, so sa Diyos po ang pinakamataas po na kapurihan. Tayo po ito may lahat para po sa pagwawakas po. Sige po, let's stand. Ah, Salamat, natagpuan po tayo ng pag-ibig ng Diyos na nadakila ang kanyang pagmamahal po sa atin. Tayo po mag-pray, aming Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, kung kami man po ay nakarating sa stadong ito, mga taong ginamit kayo para magtiyaga, magturo, magpaalala, at manalangin para sa amin, Lord. Alalahanan kami, pagsabihan kami, Panginoon, turuan ng mga bagay, mga prinsipyo, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, niloob niyo po na dumating kami sa ganitong estado. Ang nais naman niyo, Panginoon Diyos, we pay it forward. Kami naman po, Panginoon, ang magnanais naman upang akayin, maging magulang, tulungan, Panginoon, ang mga tao sa kanila naman pong paglalakbay patungo sa inyo, Panginoon. Hindi po madali, pero lahat ng bagay ay magagawa namin sa tulong at lakas ng iyong Espiritu. Kaya sa umagang ito, pagpalain niyo po, Panginoon, igawad po ninyo, Panginoon Diyos, ang pagpapala, ang kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon Diyos, ang proteksyon, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Kung meron man dito, may karamdaman, we pray for healing. Di man sila, ang kanilang mga mahal sa buhay, we pray for healing, O God, also. Also pray for provision do sa mga nangangailangan, Panginoon. At higit sa lahat, do sa mga nalulungkot, mga mas struggle, may mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, itaas niyo sila, Panginoon, palakasin niyo po na talagang ang aming pag-asa, ikaw, Panginoon, you are unshakable. You are unstoppable, Panginoon. That's what you are. Yun po, Panginoon, sinabi, Panginoon, ng aming pagsambang awitin kanina. Lord, salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen! Amen! Muna tayo para po sa ilang pagbabalita. Ayan, so once again, good morning po sa ating lahat. And once again, palakpakan po natin ang Panginoon for another Sunday service po, Sunday worship service na natapos po natin. And panalangin po namin ay nawa lahat po ay talagang na-bless ngayong umagang ito. And patuloy po tayong mag-grow. Ano po, hindi lang kahit mga bata, kahit medyo ano pa lang tayo, sabi nga po doon, pagdating sa spiritual, walang edad-edad. So let's continue to grow, and ang goal natin is to be spiritual parent katulad po ng mga pinag-aralan natin kanina. And of course, ngayong umaga, nais na din po nating i-welcome ang atin pong mga visitors. Baba lang po ako kasi hindi ko masyado kita. Okay, una po we have Noel Domingo. Hello po, good morning po. And we have Nick Anthony Pasahol. Ay. Yan. So, welcome po to Trinity Mission International Tibas, and hopefully, makasama po namin kayo sa mga susunod pang Sundays. Ano po? And also, ng atin po mga birthday celebrant, June 4, ano po, this coming week, June 4, birthday ni Ate Jamil Sadsad. Yan. At announcement na po kung kayo po ay may nagbe-birthday ngayong month or sa mga susunod na month pa po or mga anniversary, ano po, pwede po kayong lumapit sa amin para malista para po ma-update natin yung iba nating mga infos, ano po. And also, patuloy pa rin po tayo sa ating pong mga regular announcement. Una po ay ang ating mga prayer meeting. Ano po, so every Tuesday, patuloy pa rin po natin kinokonduct ang ating prayer meeting dito po sa church. 5:30 p.m. So dito po yan, face-to-face po tayo na titipon-tipon para manalangin po sa church, sa ating bansa, sa ating sarili, ano po, and even sa ating family. Then, we also have our online prayer fellowship. Ito naman po ay via messenger group.
every Friday. So online po ito ginagawa. So kung gusto niyo pong maki-join, pwede po tayo mag-ask ng credentials sa ating mga prayer ministry, sa ating prayer ministry leader, kay Ate Ishel, or sa ating ah, mga D-group leaders. Ano po. And also, pag Friday naman po is the night of prayer and worship. So last Friday of the month, dito naman po yung ginaganap sa church, 7 p.m. So in-encourage po at ini-invite po namin ang bawat isa na pumunta po dito. At pag last Friday, wala po tayong online. So dito po lahat. And every Saturday po ang ating TMI Youth Worship Service. So hanggang ngayon po, so ini-invite pa rin po natin ang mga kabataan, para maturuan din po sila kung paano mag-worship sa Panginoon, talagang mag-grow po sila sa Panginoon. And pahabol lamang po na birthday. June 7 ay birthday po ni Kuya Nelson. Yan, June 7. So, kung gusto niyo pong malaman yung bahay, i-PPM ko po sa inyo. Kita-kita tayo sa June 7. Happy birthday po, Kuya June. Ay, Kuya Nelson. Kuya Nelson. Sorry po. Okay, and kay Ate Jam. And of course, ngayon po ay as continuation po na ating shape assessment, wala po tayong D group. So tayo po ay itutuloy natin yung assessment. So meron po mga magi-interview sa atin regarding dun sa sinagutan nating assessment form. And also, yung mga hindi po naka-attend ng training ng shape ay kayo po ay titiponin din po, and then may tuturo lang po sa inyo si Pastor Joe. Then, ang magsaserve po natin ngayon, i-announce ko pa ba? Kaya magsaserve po ay ang ating Young Pro Boys. Yan. Diba? Biglang bumaba yung energy nung magsaserve na. Magsaserve po natin na Young Pro Boys. So tayo po ay magsaserve. And then, siguro after kumain or habang nakain, pwede po tayo mag-start ng ating mga interviews. Pastor, meron po. Kaya nga pala po, doon sa birthday ni Kuya Nelson, po ito hindi, Joe. May fellowship yung mga tatay po sa kanila, di ba, Saturday. Po. Anong oras pa tayo magsimula? Pag ako, alas 4, doon na, hindi naman siguro. Kasi Father's Day din po. So, mga pakiusap sa mga ina, huwag muna paglalabahin, para makapag-Father's Day. Hindi po. Sa June 7, Sabado po ito. Ayan. So, doon po, kasama daw yung mga ina. So, couples na. Couples na. Okay, sa Sabado po. Ayan. Po. Tapos, ganito po, magkakaroon po tayo nung yung sa shape. Yung mga hindi pa naka-attend ng ng kahit po yung sa pagpapaliwanag, dito po tayo sa children. Bring your own chair. So, doon na po tayo sa servant. Okay, tapos yung may iwan po, can you flash, yung naman po niyo, yung show it natin. Ipa-flash na lang kasi pag nakita niyo yung pangalan ninyo, ay yung iba dito po sa akin, ako mamaga. Doon na rin po tayo kakain. So, sige po. Ayun po. So, ipa-flash po dito kung sino po yung nasa pinakataas na pangalan. So, sila po yung mag-i-interview. Then, yung mga nakalist po sa baba. So, ibig sabihin, sila po yung pupunta dun sa tao para po sa interview. Kanino po sila naka-assign na tao. And then also, yung mga naka-attend po ng training natin, hindi pa po nakapag-assess, hindi po nakapagsagot dun sa papel. Mangyari na lumapit lang po sa amin, Kuya Brent, para po makapag-assess po kayo, mabigyan po kayo ng papers para po makapag-assess kayo. Kasi meron pong mga hindi nakapag-assess kasi wala yata po last week. So, kung nandito po kayo, pwede po kayong lumapit para po makahingi ng assess. So, yun lamang po. And once again, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. To God be the highest glory, and see you next Sunday. Ulitin ko lang po, yung mga hindi po naka-attend ng shape training natin ay kayo po ay
ini-invite po namin sa may children's room para po sa ating ano. Okay po. Pag nabanggit ko po yung pangalan nyo, please step forward. Joke lang po. Doon po tayo sa children's room. Ano po? So, we have Sam, Sir G, Ma'am Ella, Nanay Laring, Kuya Alvin, Kuya Jason, Che, The Helen, Jamaica, The Vanji, The Vicky, Dana, and Miggy. So, doon po muna tayo sa children's room. Yan, kung nandito po si Lloyd, si Kuya Makan, si Kuya Jerry, si Ate Grena, and si Ate Sherry May, ay tayo po ay kukuha ng assessment form. So, yun po yung mga hindi po nakapag-assess last time. Then, ito po yung para po sa dun sa assessment. So, interviewin lang pong mabilis lang naman po ito. Ano po? So, sa akin po, ang kakausapin ko po ay si Ma'am Rina, si Ma'am Maggie, si Ma'am Cora, si Ma'am Miley. Tayo po ay gagawa ng lupon ng mga guro. Then, kay Ate Grace, malabanan po Ate Marie Flores, Ate Nora, Ate Janice, and Faith. Kay Jenny Rose po, punta po si Erich, si Jaisel, Angela, and si Jasmine. Kay Era naman po si Sherlan, si Jansen, Kuya Mike, Lina, Sir Alan, and si Lucky. Kay Kuya Ian Rosero po, si Kuya Leo, si Nelson, Jomar, and si Lance Gonzalez. Then, kay Brent naman po, punta si Eldridge, Momoy, Tito Momoy, Ronald, and Lance po ito na apo ni Nanay Mila. And John Mar. Kay Grace Gamo naman po, si Ate Ruth, Angeline, Jelay, and Cedric. Kay Ate Ishel po, ang naka-assign po ay si Cyril, si Irish, si Ate Mimi, and si Jillian. Kay Kuya RV naman po, so doon po si Ate Mavic, Nanay Mila, Ate Marie Remo, Kuya June, and si Joff. Ano po? So yung mga iba po ay doon po sa children's ministry, children's room pupunta para po sa training with Pastor Jo. Thank you po.